po ninyo kabayan, kamakailan, napadako ang ating alamin sa bayan ng Tui sa Batangas at do'y nakaugnay namin ang ilang nag-aalaga ng baboy na mayroon ng PIGS. Ang mga ito'y naging bahagi din ng isang pulong-pulong na naganap sa Calaca, Batangas kamakailan. Ang mga ito ay nagsasabing gumanda ang kanilang kita sa paraang gamit at gumanda ang alagaing kumakain ng FeedPro Feeds. Sila'y makakasama natin kabayan sa mga darating na pagtatanghal ng ating alamin. Samantala, nauna rito ay nagkaroon din ng pulong-pulong ang ating alamin at FeedPro sa bayan ng Pandi na kung saan ay dumalo ang maraming hog raisers. Naging masigla ang usapan at sinabi ng dealer ng FeedPro na halos lahat ng dumalo ay gumagamit na ng nasabing pakain sa kanilang pag-aalaga. Ano sa palagay niyo, Mang Ed, ang kalalabasan po ng ating pulong-pulong pangkabuhayan kung ang pag-uusapan po natin acceptability ng FeedPro at PIGS dito po sa bayan ng Pandi? Para sa akin, ito magiging kabutihan ng aming bayan. Okay. Kasi magiging, kumbaga, dati pinagbabawal yung mga bahay-bahay na nag-aalaga ng baboy. Okay. Ngayon, nakaka-iwas na tayo dun sa amoy dahil dun sa ating feeds. Kaya siguro, yung mga maliliit na kamukha natin dito ngayon, makapag-aarkansya sa pag-aalaga ng baboy sa paunti-unti. Hindi yung puro malalaking farm lang ang nabubuhay. Ibig niyo sabihin, marami paling commercial farm dito? Marami. Puro yun lang nabubuhay. Sila kumukontrol ng presyo tuloy. Ano ibig niyo sabihin? Siya ka, malaki yung farm mo. Hindi ho. Backyard pa rin ako. Backyard pa rin. Kasi demonstration farm lang yon. Okay. Bakit niyo masasabi po na sila ang kumukontrol ng presyo? Siyempre, mahal yung... Pagka binaba nila yung presyo nila, patay yung mga backyard. Pag tinaas nila yung presyo nila, hindi mabilan yung backyard dahil yung page na kinukontrol nila. Kaya namamatay yung maliliit. Wala ba kayong iniisip-isip sapagkat sino po ang backyard raiser dito? Sino ang mga nag-aalaga ng baboy? Marami ba? Okay. So halos marami pong mga nag-aalaga dito. Wala ba kayong binabalak-balak at susuportahan po ng ating alamin at FeedPro na baka buo kayo ng isang samahan ng mga backyard racer dito? Madaling iplano yun. Palagay ko, sa pamamagitan nyo, baka matuloy kung sakali. Hindi, pero dapat the initiative should come from your end. Pinag-uusapan namin yan noon pa, nung kami mag-reunion, mga kasama ko. Pinag-uusapan na namin yan na ganun sana. Para yung presyo, yung hindi makontrol. No? Magkaroon ng cooperative ang aming mga backyard racer kung sakali. Yung presyo po ng baboy dito, ex-farm, magkano po? Sa farm, mas mataas. Ibig sabihin, ang average pricing po ng baboy sa per kilo? 120 yata ngayon. 120. Okay. Tapos pagka binili po sa inyo ng mga biyahero at saka yung po mga commercial farms, gaano po ang ibinabagsak nito? Mga 6 na piso hanggang 7 piso. Lugi? Lugi. Hindi naman siguro, ano? Hindi naman, pagka ganitong mataas ang presyo, kung minsan, halapang 100 ang nangyayari. Sa 1 kilo? Sa 1 kilo. Okay. At kung sakasakali, ano po ang role ng inyong dealership? Okay, tanungin natin to. Nagpapautang ba kayo? Hindi nga wala pa. Hindi kayo pwedeng magpautang? Hindi. Ako bilang kasama nila, ako kung sakali, kahit tanong ako yung nagnegosyo sa Pangasinan, dinadalangin kong umasenso lahat sila para ako'y mabayaran kung pautangin ko sila. Okay. At kayo naman, handa ba namang pagbigyan nyo yung mga kababayan natin na hindi naman gaanong mataas ang presyo po ng feeds natin? Sa akin, sabi ko nga dito sa ahente at sa aking manager, ako dahil dati ako nag-feeds, hindi lang yung FeedPro. Ngayon, bumalik ako. Ang sabi ko sa kanila, yung factory price ang binibigay ko, inilalapit ko lang sa kanilang FeedPro para masubukan nila. Nagagawa naman nyo? Nagagawa ko. Kahit yan, dito suki ko, yan. Pinapakita ko sa kanila yung factory price. Sila na nagpipresyo. Kung minsan, bumabawas pa nga Kaya mga nahandyan. Mas mababa pa? Mas mababa pa.
Kabayan, tulad ng ating nabanggit, ipakikita po natin ang pananagumpay ng mga nag-aalaga ng baboy sa bayan ng Tui sa Batangas na kung saan ay laganap na ang PIGS at Pakaing Feed Pro. Bahagi ng extension service ng palatuntunang ating alamin. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro. Kabayan sa Feed Pro, lamang ang natural. Okay, kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Narito po tayo sa ating extension service ng ating alamin at kasama po natin dito ang ating piling-piling kabayan sa pag-aalaga po ng baboy, ang pamilya po ng Linsangan sa barangay Palincaro, Tui, Batangas. yung Palingkaron. Ang hirap sabihin, ano ha? Okay, Rowena at saka si Henry po. Rowena, kung babalikan natin yung mga panahon na nag-aalaga kayo ng baboy at saka sa ngayon ginagamit na ninyo ang Feed Pro, ano ang malaking pagkakaiba na nakita ninyong mag-asawa? Unang-una sa lahat yung baho sa paligid. Nawala yung baho sa paligid at saka yung baho sa katawan ng tao pag naglilinis ng baboy. Ang mga karanasan ng mga kabayan natin, kapag nag-aalaga ng baboy, pumasok ka, malinis ka, wala nang iba. Natural feeds na puno ng sustansya, tamang pagkain sa aking alaga. Bueno kabayan, hayaan po ninyong makibahagi po tayo sa isang usapang may kaugnayan sa Pakaing Feed Pro at paraang PIGS na naging bahagi ng isang pulong-pulong pangkabuhayan na naganap po sa bayan ng Tui sa lalawigan ng Batangas. Kapiling po natin ang ilang dalubhasa ng Feed Pro sa pangunguna ni Ginoong June Samaniego. Dito po sa ginagawa natin sa Feed Pro, sa Pro Natural Feed Corporation, pinapalagana po natin ang sistema ng likas na pag-aalaga ng baboy at sa pamamagitan po nito ay itinaguyod po natin, itinaguyod natin yung sistemang PIGS, Profitable Innovative Growing System. Sa atin pong mga ginagawa dito sa buong lalawigan at sa buong Southern Tagalog, na pinapalagana po yung sa pamamagitan ng mga seminar ang ganitong klaseng teknolohiya at mga paraan ng pag-aalaga ng baboy o manokman, ay nakikita po natin yung pag-a-adapt ng mga tao sa ganitong klaseng sistema, bunsod na rin nga ng kanilang natural na pagmamahal sa kapaligiran at sa kapwa. So marami po ang mga nag-a-adapt ng mga ganitong sistema na PIGS at hindi lamang po yun, sa pamamagitan po nung itinataguyod ng Feed Pro na ito ay isang pamakain sa mga alagang hayop o sa mga manok, na ito ay isang klase ng pamakain na natural, walang antibiotiko, walang artificial growth hormone, at nakakatulong po doon sa sinasabi natin na pagkakamit ng babuyang walang amoy, babuyang walang amoy na kaganapan sa mga piggery projects, pambihira po ito. Ito po ay natatangi lamang doon sa feeds na Feed Pro, natatangi po lamang ito doon sa management system na itinataguyod rin ng Feed Pro, at natatangi po lamang sa PIGS na itinataguyod din po ng Feed Pro. Yung binanggit mo na halimbawa sa Feed Pro, likas, natural yung mga sangkap at saka doon sa mga pamamaraan. Paano natin masasabing ito ay talagang tunay na kakaiba doon sa ibang mga commercial feeds at saka sa mga paraan na ginagamit nila, sistema sa pag-aalaga ng baboy? Opo. Marami na po ang nagtatangkilik ng ganitong klaseng sistema, At ang bawat isa po ay makakapagsabi na sa kanilang ginagawang ganito na sama-samang sangkap, yung feeds, yung management system at yung pong design po ng ating babuyan, ay nakakamit nila yung babuyang walang amoy.
ito po ay masasabi natin na nagsasalin-salin na base po sa karanasan ng bawat isa na nagtataguyod ng ganitong klaseng sistema. Pare-pareho ba ang nakukuha nilang karanasan? Opo, yun po yung isang malaganap na karanasan ng bawat isa na hindi po lamang dito sa Batangas, hindi po lamang sa Southern Tagalog, kundi po sa buong bansa natin. Sa iba't ibang lugar kung saan po tayo papalaganap ng ganitong klaseng sistema, iisa po ang karanasan. Speaking of the Natural Feed Corporation, ano ang naging nagbunsod sa inyong pangkatin, sa inyong grupo, sa inyong kumpanya para ito ay ilungsad at saka palawakin para magamit ng ating mga kababayang nag-aalaga ng baboy? Opo. Napakarami po ng napakarami po ng feed brands po siguro na nag-i-exist sa atin pong merkado. Napakarami po niyan at pare-pareho po. Maaring lahat po ay nakakapagpalaki ng baboy at maaring lahat po ay nakakapag-produce ng sinasabi nilang mga target, specific target for theirs sa mga proyekto nila. Ngunit ang naiiba po sa FeedPro ay ito pong mga adhikain na kaagipay po nung kasama ng pagtataguyod po ng feeds. Bukod po sa ang FeedPro ay nakakapagpalaki ng baboy ng maaaring nakahihigit sa mga ilang brands po in the market, ito po ay nakakapagbigay po ng mas magaganda pang resulta. Unang-una po, sa atin pong kapaligiran, ito po lamang ang feed brand in the market na po pwede pong mag-claim na makakapagbigay ng resultang baboyang walang masamang amoy. Wala pong ibang brand in the market na po pwede pong mag-claim ng ganitong bagay. Sa feeds pa lang, nakukuha na yan? Lamang yon. Sa feeds pa po lamang. At kapag ka po ito'y na-reinforce pa nung sama-sama na sinasabi ko na design and management system po na itinataguyod o ipinapalagana po ng FeedPro, hindi po pala imposible na magkaroon ang isang Pilipino na magkaroon ng isang negosyo na makakatingin po sa kapakanan ng kapaligiran at sa kapakanan po ng kanilang mga kapwa na nakapaligid sa kanilang mga proyekto. Okay. Kung sa bagay, June, ito ay ginagawa na rin sa ibang bansa. Isang question ko sa inyo, what if yung ibang kumpanya ay gamitin ang ganitong sistema at saka yung pakain nila, siyempre mahirap baguhin ng bigla-bigla, no? Ano ang magiging reaksyon po ng inyong kumpanya? Nakakatuwa po na pwede po pala na magkaganon. Pwede pala naman na magkaroon ng mga Pilipino ng mga ganitong klaseng gawain o hanap buhay, livelihood projects na magbibigay ng magandang resulta. Walang sama ng loob, Maaari po yan. Pero sa pinapalagana po ng, alam niyo po, minsan pagka po kayo ay may pinapakitang maganda, nakakatuwa na kayo ay ginagaya. Pero mahirap na po sigurong habulin ang mga features na unique of FeedPro po lamang. Mga features po ng feeds na tanging sa FeedPro po lamang makikita. Yung PIGS pwede pa, no? Baka po ang PIGS ay magaya ng iba nila or may adapt po ng ibang farmers, pero yung pong kanilang magiging karanasan, maaaring hindi po nila maabot ang mga nagiging karanasan kapag ka po yung pong FeedPro na teknolohiya ang pinapalaganap at yung pong FeedPro na feeds ang pinapalaganap or ginagamit. Maaari pong magamit ito ngunit ng ibang feeds, pero ang features po ng ibang feeds ay talaga pong mahirap. Sila po, maaari ko na po siguro itong banggitin. Karamihan po sa mga feeds na to ay merong mga artificial na growth hormones. Meron po silang mga artificial na chemical. At meron po silang antibiotiko na kanilang ini-incorporate po sa kanilang feeds upang magbigay ng, to prevent diseases, sabi po, at maaari rin pong sabihin natin na ginagamit po ito as a growth promotant. Pang pagpapalaki, no? Yes, opo. So, ito pong mga bagay na ito ay wala sa FeedPro. Ang FeedPro po ay natural, ngunit nagbibigay po ng mga maaaring masigit pang resulta kumpara po dito sa mga ibang brands na ginagamit. Kabayan, bukod po sa Batangas, patutungo ang ating alamin at FeedPro sa lalawigan po ng Quezon, na kung saan ay inaanyayahan po namin ang lahat ng mga nag-aalaga ng baboy sa nasabing lalawigan.
extension service. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang ang natural. FeedPro, wala nang iba. Natural feeds na puno ng sustansya. Tamang pagkain sa aking Kabayan, sa aming pulong-pulong pangkabuhayan, labis na nasisiyahan ang mga kabayan po nating gumagamit ng FeedPro at ang paraang PIGS. Maayos na pag-aalaga ng baboy. Magandang halimbawa ang aming mga natatalakay sa mga pulong-pulong. Bukod sa rito, kabayan, ang ugnayan po sa ating mga hog raisers nagbibigay ng malaking tulong sa kanilang pag-aalaga. Ano sa kaisipan mo, Henry, ang ganitong paraan at saka doon sa pakain na pinopromote ng FeedPro? Ano sa palagay mo ang nakikita mong kinabukasan nito sa mga nag-aalaga ngayong nasubukan mo na? Ay, maganda po ang nakikita kong mga features diyan. Una-una ho, sa kapaligiran, sa environment natin, ay tadya namang napakalaking pagkakaiba sa ibang piggery. Nag-alaga ka na rin ng baboy nung mga naunang panahon at maibibigay mo ba yung basic na comparison kung ano ang kinalabasan noon at saka yung mga nakikita mo ngayon? Unang-una po, ang pagkakaiba nila ay napakatipid sa trabaho, tipid sa konsumo, at yun nga pong kapaligiran. Sa pamilya ko po, ang magandang kita. Safe sa family. Mga ilang baboy ang inumpisahan? Nagsimula po ako dati ay sa 50 heads. 50? Apa. Doon po sa aking bayan, sa ibang bayan po. Tapos po lumipat po ako dito. Ito na po ang aking sinimulan. At nakakumpara ko ng malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, nung nagumpisa ka ng 50 piraso, 50 ulo, yan na kagad ang sistema ang ginagamit? Hindi pa po. Yun po ay sistema conventional na sadya namang napakahirap. At ang akin pong sadyang kakaiba ngayon. When you say napakahirap, nakaranas ka ba ng mga problema noon? Opo, sakit po. Una-una ho'y sakit, tapos yung po nga pong amoy, at yung pong mga kapitbahay na nagagalit sa akin. Sa ngayon po wala akong problema. Paano mo na-discover, aside from the fact na ito ay nailalabas sa telebisyon, nailalabas sa internet, paano mong napasimulan at ginamit ang ganitong sistema? Kami po ay nagsimula na sa natural na pamamaraan, agaya sa mga manok at sa mga organiko po. Ito po ang aking na-discovering FeedPro na sadyang nagustuhan namin. Sa ngayon, mga ilang ulo ang inaalaga mo? Inahin at saka mga palaki? Meron po kaming 4 na inahin at meron po kaming 4 na pong palakihin. At may balaking ka pang ito'y para paramihin, palakihin ang kawan mo? Opo, malaki ho ang aking gustong mangyari. Ito bang kulungan ng baboy mo, ito'y sarili mong disenyo o meron kang pinamarisan? Meron po sa aking pagtatanong sa mga nagtitinda ng FeedPro at sa YouTube po at sa ating alamin. Nakita ko po ito at aking pong ginaya. At masigit bang gastos ang kinaharap mo kaysa dun sa mga dati mong ginawa sa pag-aalag? Ay, hindi po. Ang ito ay malaking tipid sa konsumo at sa kulungan, sa trabaho. Okay. Sa Joel, pwedeng malaman namin sa iyo kung sapagkat ang lumapit ka. Medyo ang nililibot mo rito sa Southern Tagalog ba o Batangas lang? Western Batangas at saka Cavite, no? Ano ang nakikita mong nagiging reaksyon ng mga kababayan natin sa ganitong sistema at pakain na itinutulak mo? Bali napapansin ko po dun sa mga nagiging kliyente namin.
So maganda po yung nagiging income nila, and then doon sa kapaligiran nakakatulong yung gantong kagaya po sa Feed Pro namin. Malaki po yung naitutulong na kasi lalo na sa kalusugan ng tao. Mga ilang nag-aalaga na hog raiser ang nakita mong gumagamit na ng sistema at saka pakain Feed Pro dito sa Western Batangas? Bali, napakarami na po. Actually, katunayan po niyan, yung iba po na customer namin ngayon, parami pa po ng parami kasi ngayon po ang dami ko ring customer na nagtatanong kung paano maggawa ng mga gantong piggery, style ng piggery, and then kung saan makakakuha ng product at saka kung ano yung kanilang magiging benepisyo kung halimbawa sila ay gagamit ng produkto namin. Sa Western mga ilang bayan ng Western Batangas? Western Batangas po, pumapasok po diyan yung Calaca, Lemery, ito pong Tuwi, Kalatagan, Balayan, at saka Nasugbu. Yan po yung mga hawak ko na pinupuntahan. And most of these areas are hog racing areas ba ito? Yes po. Almost hog racing po, and then yung iba po, meron din mga manok. At ano ang diferensya nito sa Cavite na ginagalawan mo rin? Malaki po sa ngayon po malaki yung difference niya kasi ito po nag-uumpisa po kami ngayon na ipalaganap yung o ipakita sa mga tao dito sa West Batangas yung kagandahan ng PIGS namin o yung Feed Pro. Kasi sa Cavite po malakas na yung natin, maganda na po yung market natin ng feeds, and then marami na rin po nagpi-PIGS doon. Kabayan, kung may mga nalagtawan po kayong episode ukol sa Feed Pro at PIGS, manood lamang po kayo sa YouTube at Facebook. Naroong lahat ang inyo pong hinahanap. Extension Service Kabayan ng ating palatuntunan at Feed Pro.